Mga kababayan, may nangyaring isang bagay na talagang hindi ka panipaniwala. Totoo ba ito? Teacher, mali ba ang lahat ng itinuro sa atin sa buong buhay natin? Iyan ang eksaktong tanong sa akin ng isang 16 na anyos na estudyanteng Finnish mula sa isang sikat na paaralan sa Finland, isang bansang kinikilala bilang may pinakamagandang sistema ng edukasyon sa buong mundo. 15 taon na akong nagtuturo sa international education, pero ngayon lang ako nakaranas ng ganito katinding pagkabigla. Isipin niyo, 28 sa mga pinakamatalinong estudyante ng Finland ang lumipad mula Helsinki, ang sentro ng edukasyon sa Europa. Pero dahil sa isang biglaang malakas na bagyo, napilitan silang mag-emergency landing dito mismo sa atin, sa Ninoy Aquino International Airport, LA. At mula rito, sunod-sunod na mga nakakalokang pangyayari ang sumabog. Alam niyo ba kung ano ang nangyari? Ang mga elitistang estudyanteng ito, na buong buhay nilang pinaniwala na Finland ang number 1 sa mundo, ay naiwang nga at walang masabi matapos lamang ang 48 oras ng pagtapak nila sa lupang Pilipinas. Mula sa nakakagulat na karanasan nila sa airport, ang pambihirang eksena sa siksikang enru natin, hanggang sa mga kabataan nating naglalakad sa 10 oras ng gabi na labis nilang ikinamangha, akala nila Finland na ang pinakamagaling, pero ang tunay na advanced na bansa pala para sa kanila ay ang Pilipinas. Ang 17 anyos na babaeng estudyante na si Emilia ay gumawa ng isang nakakagimbal na pag-amin sa mga reporter ng kanilang bansa na tuluyang yumanig sa buong sektor ng edukasyon sa Finland. Ano nga ba ang nakita nila sa Pilipinas? Bakit ang mga taong ito na puro Nordikong kultura lang ang pinaniniwalaan ay biglang naging die-hard fans ng Pilipinas? Bago ko ibunyag ang buong 48 oras na nakakabaliw na record na ito na nasaksihan ng aking sariling dalawang mata. Paki-like at subscribe naman sa ating channel. Malaking tulong ito para mas marami pa akong maibahaging mga nakaka-proud at maiinit na kwento tungkol sa ating bayan. Magandang araw, ako po si Guro Maria, isang Pilipinang guro na 15 taon nang nagtuturo sa isang Philippine International School doon sa Helsinki, Finland. Nakita ko na ang iba't ibang sistema ng edukasyon sa buong mundo, pero ang nangyari noong nakaraang taglagas sa LA ang pinakatumatak sa buong karir ko. Kasama ko noon ang 28 sa pinakamagagaling at pinaka-espesyal na estudyante ng Helsinki International Academy. Edad 16 na hanggang 17, lahat sila galing sa mga mayayaman at sikat na pamilya sa Finland. May anak ng propesor sa universidad, anak ng mga politiko, at anak ng mga doktor. Sila ang mga susunod na elite na magpapatakbo sa lipunan ng Finland. Ang mga kasama kong guro, puro matitindi. Sa paunguna ng aming principal na si A.R. Marcus Lorinen, lahat sila ay may mga doctorate degree sa edukasyon. Ang misyon namin sa trip na ito ay mag-tour sa Southeast Asia para patunayan na Finland pa rin ang may pinaka-superior na edukasyon sa mundo. Ang orihinal na plano, ikot kami sa Thailand, Vietnam, at Singapore para pag-aralan ang gap sa pagitan ng mga developing at developed countries, tapos babalik na ng Helsinki. Pero dahil sa biglaang bagyo, tuluyang isinara ang mga ruta sa himpapawid. Wala kaming choice kundi mag-emergency landing sa pinakamalapit at pinakaligtas na airport, ang LA sa Pilipinas. Sobrang naguluhan ang mga estudyante. Ang alam lang nila sa Pilipinas ay bansa ito na nag-e-export ng labor o pinanggagalingan ng mga produkto. May ilang estudyante pa nga na nagsabi na ang edukasyon daw natin ay makaluma at atrasado. Para sa edukasyon ng Finland, kapag sinabing advanced country sa Asia, Singapore lang ang pumapasok sa isip nila, habang ang Pilipinas ay itinuturing nilang third world at bulok ang sistema. Nakakagigil, di ba? Ganyan kababa ang tingin nila sa atin. Kahit si Principal Lorinen ay sobrang nag-aalala. Natatakot siya na magreklamo ang mga mayamang magulang ng mga batang ito sa biglaang pagbabago ng schedule at sa inaasahan nilang gulo sa bansa natin. Pero heto din ay Venice sampal ay kanila, habang palapit ang eroplano sa NE, nagbago ang ihip ng hangin. Ang komunikasyon mula sa air traffic control ng Pilipinas ay napakabilis at napaka-accurate. Ipinaalam agad nila na may naka-standby na special emergency protocol para sa mga dayuhang estudyante. Ben's pinaka-nakakaloka. Naghanda ang NA ng mga ground staff na marunong magsalita ng Finnish. Grabe, di ba?
Tayong mga Pilipino, laging sinasabing bulok ang LA, laging nasa listahan daw ng worst airports. Pero naririnig nyo ba ito? Ang ganitong level ng serbisyo, kahit sa mismong airport ng Helsinki ay hindi mo makikita. Kadalasan, minimum support lang ang ibinibigay sa mga ganitong emergency, pero ang preparasyon ng LA ay nasa ibang level. Ang landing ay perpekto, ang pag-guide sa eroplano ay walang sablay, parang planadong-planado ang lahat na akala mo ay regular na flight namin ito. Pero ang tunay na pagkabigla ay nagsimula nang makapasok na kami sa terminal. Ang susunod na 48 oras ay tuluyang babago sa pananaw sa buhay ng 28 elitistang estudyanteng ito. Pag-apak pa lang nila sa GNE Terminal, nag-iba na ang mga mukha nila. Hating gabi na noon, pero ang airport natin ay buhay na buhay at nag-ooperate na parang umaga. Walang tigil ang mga janitor sa paglilinis, lahat ng customer service booth ay may tao, at ang lahat ng pasilidad ay gumagana ng perpekto. Nasa Asya ba talaga tayo? Tanong sa akin ng 17 anyos na si Emilia Virtanen. Sa Helsinki kasi, pagpatak ng alas 9 ng gabi, tigil na ang halos lahat ng serbisyo, kaya gulat na gulat siya sa 24-hour world-class service na ito. Ang proseso sa immigration ay isa pang nakakabilib na eksena. Kahit biglaang may dumagsang malaking grupo ng mga dayuhang estudyante, hindi nataranta ang mga opisyal natin. Gumawa pa sila agad ng special priority lane para lang sa amin. At ang pinakamatindi, ang mga inihandang Finnish translators. Kinumusta nila ng detalyado ang mga estudyante sa sarili nilang wika at nagbigay ng pinakamagandang tulong. Si Principal Lorinen ay halos mapaluha sa paghanga, sinabing kahit sa Helsinki ay imposibleng makakuha ng ganitong kagandang foreign language support. Dahil alam nilang mga bata ang kasama namin, dahan-dahan at napakabait ng pagpapaliwanag nila. Hindi lang sila basta nagproseso ng papel, mararamdaman mo ang sinseridad nilang pakalmahin ang mga nag-aalalang dayuhan. Tayong mga Pilipino, nakasanayan na natin ang pagiging hospitable, pero para sa mga taga-Europa, isa itong himala. Napakabilis ng proseso. Akala namin abutin kami ng siyam-siyam sa emergency entry procedures, pero natapos ang lahat ng walang kahirap-hirap. May mga staff pa na nakaalalay sa pag-fill up ng forms kaya walang naging language barrier. At heto pa ang nakakabilib, nag-volunteer pa ang mga staff natin na sila na ang tatawag at makikipag-ugnayan sa hotel namin sa Helsinki para ipaalam ang sitwasyon. Nagbigay pa sila ng napakagandang listahan ng mga hotel sa Bonifacio Global City, EEC, at Makati, kumpleto sa detalye kung ano ang maganda sa bawat isa at kung bakit ito ligtas para sa mga estudyante. Sabi ng 16 na anyos na si Johan, mas mabait pa sila kaysa sa mga airport staff sa Finland. Sa amin sa Northern Europe, mabilis nga magtrabaho ang mga tao. Pero hindi mo mararamdaman ang ganitong klaseng init ng pagtanggap. Sa baggage claim, tuloy-tuloy ang sampal ng katotohanan. Sa loob lang ng 15 minuto, lumabas na ang bagahe naming 28 katao. Ang mga malalaking screen ay nagpapakita ng eksaktong status ng mga bagahe. Sa Finland, normal ang madelay ang bagahe, kaya manghang-mangha ang mga estudyante sa ganitong ka-high-tech at kabilis na sistema. Paglabas namin ng airport, hindi ko makakalimutan ang sinabi sa akin ni Principal Lorinen, 30 taon na akong gumagamit ng mga airport sa buong mundo, pero ngayon lang ako nakasaksi ng ganitong kaperpektong emergency response. Habang nasa bus kami papuntang hotel, nakikinig ako sa usapan ng mga estudyante. At doon ko na-realize na pati ako ay may bagong natutuklasan sa Pilipinas. Hindi ko inasahan kung gaano katinding kultura ang yayanig sa kanila. Paglabas ng Inde at pagsampa namin sa Skyway papuntang Metro Manila, ang tanawing bumungad sa kanila ay tuluyang sumira sa mahirap na Pilipinas na nasa isip nila. Ang dagat ng mga ilaw mula sa nagtataasang skyscrapers, ang ganda ng mga naglalakihang building sa Makati at Iis, lahat sila ay napadikit ang mukha sa bintana ng bus sa sobrang gulat. Sabi ni Principal Lorinen, kahit sa Finland, bihira kang makakita ng ganitong kalaking planadong metropolis. Ang galing ng pagkakazoning ng mga parks, residential areas, at commercial buildings. Dagdag pa ng vice principal namin na isang expert sa urban planning, hindi ito nagpapahuli sa mga syudad natin sa Nordic countries, sa totoo lang, mas maganda at mas pino pa nga ito. Mga kababayan, nakakaiyak sa pride. Di ba?
Suot-suot natin ang reklamo sa traffic araw-araw. Pero sa paningin ng mga top-tier European professionals na ito, ang Maynila ay isang napakamoderno at world-class na syudad. Pagdating namin sa GEC Makati area, lampas alas 11 na ng gabi. Pero ang mga kalsada ay maliwanag at maraming tao ang nag-enjoy. At heto ang pinaka-ikinagulat nila, lead kabataang babae naglalakad mag-isa sa kalsada sa 10 oras ng gabi. Para sa mga taga-Finland, ang ganitong eksena ay delikado sa kanilang mga syudad. Ang safe naman pala rito, bulalas ng 17 anyos na si Emilia. Pagdating namin sa hotel, panibagong alon ng emosyon ang sumalubong sa amin. Ang front desk staff natin ay nag-greet sa amin gamit ang napaka-fluent at perpektong English. Agad nilang in-adjust ang serbisyo dahil alam nilang mga estudyante ang bisita. Kahit madaling araw na kami dumating, detalyado nilang in-explain ang breakfast at ang mga safe na lugar sa paligid. Niregaluhan pa kami ng mga tourist guides dahil alam nilang biglaan ang dating namin. Ang pinakatumatak sa amin ay ang tunay na ngiti at pag-aasikaso. Naramdaman ng buong grupo ang isang klaseng pagtanggap na higit pa sa bayad, isang purong init na tanging Pilipino lang ang makakapagbigay. Habang nakasakay kami sa elevator papunta sa aming mga kwarto, pinagmasdan ko ang mga mukha ng mga estudyante. Ramdam na ramdam ko kung paano gumuho ang mga maling akala nila sa Pilipinas. Ang mga batang ito, na ilang oras pa lang ang nakakalipas ay kinakabahan at nandidiri sa isang atrasadong bansa sa Asya. Ngayon ay may mga mukhang punong-puno ng kuryosidad, paghanga at labis na pananabi.